Sasabi natin isa itong makabuluhang spoken word ensemble na siguradong tatatak sa isipan natin lahat. Ngayon naman, tunghayan natin ang theater na magpapanumbalik sa ating lahat ng mga kaganapan noon na labis nagpabago ngayon sa kasalukuyan. Mula sa STEM Engineering Grade 11, iahok ang theater na pinamagatang Consumatum est! Before po kami mag-start, humingi po kami ng konting katahimikan during performance po. Maraming salamat po. Again, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Hello. Ngayon naman, tunghayan natin ang theater na magpapanumbalik sa ating lahat ng mga kaganapan noon na labis nagpabago sa kasalukuyan. Mula sa STEM Engineering Grade 11, ihahandog ang theater na pinamagatang Consumatum est. Bigyan po natin ang masigasig na palakpakan. Consumatum est? Tapos na? Nalulugmok sa dilim ng gabi para sa palayan. Parang kaunti lang ang sukli ng nakaraan. Paulit-ulit mong pinabalik-balikan. At banda sa kasaysayan nagmula kaganito aking bayan. Bali-balita sa mga bayan ngayon ang lumalaganap na korupsyon. Kaya naman maraming mga tao ang nagtitipon upang maghanda sa gaganaping protesta bukas.
nananaig ang kasakiman, lumalagan ang pagkawala ng katarungan. Mga ugat ng korupsyon sa aking lipunan, sana ito'y magwakas, naway bigyan mo kami ng liwanag at lakas. Pagmamahal sa bayan higit sa sarili, pagmamahal na hindi mabibili ng salapi. Sana ito'y magwakas, kailangan na nitong magwakas. Kung hindi ngayon, kailan ba? Kung kailan huli na? Kung kailan tapos na? Nasaan ako? Hindi ito simbahan. Pero bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Hood? Sino siya? Excuse me. Excuse me. Alam mo ba kung anong lugar ito? Sino ka? Hindi mo dapat alam ang lugar na to. Ano po bang ibig niyo sabihin? Kanina lang ay nasa exercise ako. Ngayon ay nasa... dagat? Nasa limasawa ka. Taong 1521. 1521? Ano po bang nangyayari? At paano mo alam ang bagay na yan? Siguro ay hindi ka rin pang ordinaryong tao, no? Kung gusto mong may malaman, ako'y sundan mo. Kung saan nagsimula ang lahat. Teka! Anong 1521? Anong limasama? Sabihin mo muna sa akin! Basta mamaliwanag ka kung sa pagtanim ng krus ng Bastida. Ano naman? Magandang makikita ngunit ang sabing lipunan. Para lumabas ang islamismo at pananampalataya sa bansa. Ginawa ng lahat, pumasok ang bawat Pilipinas ay masakop. Sama-sama tayo ang Ginoo. Kabalita mulo ito. Tayo'y nandito, hindi na nakakorupsyon. Nangyayari sila ay tumayo. Si Mandela nagtanim ng krus. Ngunit katotohanan ay lahi natin ubos. E may kasunduan. Paano hindi tayo aayon? Ngunit lupain na isang uling kapayapaan, kalayaan, tinangay ng hangin. Ngunit hindi ko sa maktanin sila susundin. Susundin! Di maamin, dalawang ra kasama ni Magellan. Nagpabinyag ang kristiyanismo sa bayan. Hindi namin maniwalat yung sinasabi. Dinig ng pakap sa langit ay ilang pati. Salamat kaibigan. Estepalis ka Diyos, di Espanya! Namuli ka? Maraming salamat, Diyos ko. Para sa lahat magkaibigan, para sa kapitan! Senyor! Tinagyan-giyani na po na sa aking mga utos, sa inyong mga angat! Kung kailangan niyang alam kung sino ka! Para sa Espanya! Hindi pa pakita natin sa kanya. Anong sinabi sa'yo na nagtulot na ang pagtaksin mo ng iyong bayan? Bakit mo napiling pumanig sa Espanya at hindi maging gawad? Ano mo nagawa mo? Taksilin ang iyong lupa, sinilangan. Kahit di matalo ang ito ang nais, kaya ka nagtaksil. Kailangan gawin ito. Namatay. Tutulungan mo pang matalo kita.
Di mapipilitan na magbayari. Di na ako mag-isa lamang. Ako'y patawarin mga inulong at kumapangyarihan. Di mo hangat ko, di mo hangat ko, di ka pangyarihan. Ano ang naslo? Tulungan aking bayan, lalaban para sa bayan. Ako, dapat sa aking bayan, Pilipinas sa aking bayan. Kailanman hindi kami papayag, ako ang aming bayan. Ng mga Kastila, ito ang aming bayan, ang aming bayan. Ang bayan ko, ang bayan ko, ang bayan ko, ang bayan ko. Nagsisilbi nga ba? Sa kanilang mga kamay. Di makakulaman ko. Nais na magsimula. Ngunit sa dilim ng mga abot. Di ba nakakalayan? Di ba nakakalayan? Pilipinas. Huli na sa atin. Pilipinas. Huli na sa atin. Ang Pilipinas. Huli na sa atin. Ang bayan ko. Ang bayan ko. Ang bayan ko. Pilipinas! Teka! Dapat naman bang magsisimula na ang laban nila laban sa Mactan. Tago! Mga mandirigmat, anak ng Mactan, tayo binalaan ng isang banyagang nagngangalang Magellan. Na kung tayo di susunod, ang ganyang lahat ating harapin. Nais palaganap ang Kristyanismo, ngunit sa ilalim ng kanilang mga kamay, tayo sunod-sunuran! Sunod-sunuran! Ang Espanya sa Magellan! Natulay sa panahon at mapagayaan! Ngunit ang aming dato na siyang ay hindi lulod sa mga sila. Kailan? Ang ating bayan, ang ating kalayaan, ang ating pagkakakilangan. Ayan, alam mo natin makuha at mapalitan at maging sunod-sunuran sa kanilang kasakiman. Di ba? Kapag kagulan, ay ang magmamahal na ba ito? Ating dugo, hindi duwag. Ating dugo, malaya. Hindi kami magpapago. Ang bayan na tunay na sa atin. Yung dapat mananggang hindi tayo magiging natin bangkang. Nabula mo! Mas mabuting punod ka na lang! Magpapinag-pinagis tayo! At sumukat tayo ng Espanya! Kung hindi, sugat ang ating sa amin mga sundata! Hindi maaari! Matingkay na lang kapangyarihan. Pero dito sa Mactan, wala kang kalaban-laban! Sugat! Get back to the gym! Kayo sa amin lumayin! Walang sinuman ang dapat na naguraan dito, kundi ano! Lahat. Ang tapang ng bahay muling sumigaw. Dugot dangal ang ating mga bayani, ang naging binhi ng ating pagkatao. Sa baybayin ng kasaysayan, doon tayo unang nagtagumpay bilang bayan. Ngayon alam ko na kung bakit ako binalik sa nakaraan. Ibinalik ako upang malaman ng kasaysayan at upang mangalap ng kaalaman na makakatulong para sa kinabukasan. Kuya! Doon na kayo makata. Wala na ba siya? Bago na siya. Teka, Doon na kayo espada. nasaan na tayo?
Ano na magiging sunod na laban sa Mactan? Mag-iingat ka, Julia. Dahil simula ngayon, maligayang pagbati, Rahapas. Kaming mga Kastila ay minas na handog. Ang ando tayo magkaaliyansa at magsaling pwersa. Ipakilala ang iyong Kristiyanismo at ang pamumuhay ng pamayan ng Kastila. Sa ilalim sa pamumuno, palaruin at abubutihin ang buhay ng bawat isa ninyo. Sa ating magbubuong alyansa, tiyak na magiging makapangyarihan tayo. May tunay na ba ang iyong pinapangako? Sa bibig niyo mga Kastila, ang hirap maniwala. Sa bawat pangako ay sigurado may madumi na layunin na tinatako. Sa ilalim niyo, kami tunay na magiging sunod-sunuran. Aking bayan, aming kalayaan, kailangan kong protektahan. Kaya't ako, si Ratupas, ay hindi kailangan pumapayag sa mga alyansang ito. Wala kaming haring sakupin. Ang aming hangarin, kapayapaan at kalakalan sa pagkakaibigan sa pagitan ng ating lahi. Ngunit kung tatanggihan mong aming alok, bakit napapalitan tayo mag-ibigan at hindi magkaaway? Kung ang pagtanggi ko'y nakakabulugang tayo'y magkaaway, tayo'y magkaaway! Hindi kami kailanman magpapailalim sa Espanya kailanman. Kailangan niyo muna kami mapatay bago niyo makuha ang aming kalayaan. Hinahamon kita, Legazpi. Tumaas! Ratupas! Imbis na makinig, tayo'y iniwasan. Sa mata ng hari, ito'y tanda ng pag-aalsa. Kung gayon, wala tayong pagpipilian. Kung ayaw na tanggapin ng kapayapaan, kailangan niya pagtanggol ng karangal ng Espanya. Para sa hari, para sa Espanya! Teka, alias, ito ba ang taong 1565? Kung kailan tumungtong si Miguel Lopez de Legazpi dito sa ating bayan? Ika'y hindi nagkakamali, Julia. Unang dumating ang ekspedisyon sa Cebu noong 1565. Sa alon ng dagat, sila'y dumarating. May buhat na pus, pangakong ay layunin. Ngunit sa likod ng itim na sayo, may mga hangarin silang hindi banal. Alas, pati ng kayaman ay hindi sa kanilang magmumukha. Kung kapayapan ang dala, o bakit tinagan ko ang nadarama? Dumating si Legazpi sa bayan ng hari. Alyansa raw ngunit may tali, pag-ibig mo ang api. Ang simula ng liwanag, ngayo'y anino sa sariling lupa. Sino nga ba tayo? Sa pagdating ng banyaga, ay simula ng pagkalimot ng bayan. Ngunit tandaan mo, laging may muling pag-isip para sa inang bayan. Alias, tignan mo! Ang liwanag! Hindi ba't mga barko yan ng Espanya? Oo, makikita natin ang dalawang sundalong Espanyol na sila Martin de Goiti at Juan de Salcedo.
Sasakupin nila ang Maynila sa utos ni Legazpi. Sa ngalan ng kapayapaan, ipinanganak ang ating pagdurusa! Sa ng Espanya. Naglahong ang ngiti ng aming bayan. dumating sila Mogi at Salcedo, umamit ng taas, watat nila'y ako'y sa Maynila. Bayan ito sa luha, Ang dinanas. Pasok ko dito. Simula sa araw na to, dinedeklara ko na ang lungsod ng Maynila bilang kabisera lungsod ng bansang ito. Padre! Padre! Dumarami na ang mga sundal at mga manggagawa. May malaking mangyayari. Hindi na ito basta kilos protesta. Simula na po ito ng revolusyon. Revolusyon? Anak, panalangin ang tanging sandata namin. Katarungan ang sigaw namin, hindi karahasan. Mas malaki po ito sa dasal, Padre. At tawag nila yung mutili. Kasama po kayo sa mga sinisisi. Pero sa hinaharap, martir na po ang tingin nila sa inyo. Ang pagiging martir, hindi hinahangat. Pero kung ang aking kamatayan ay magkikising ang konsensya ng mga makapangyarihan, baka may kabuluhan pa ito. Pero Padre, Kaya ako po kayo kinakausap, Padre. Kailangan ko sulat ang totoo. Habang may oras pa, karapat dapat malaman ang kinabukasan kung sino talaga si Padre Burgos! sama! Teka, alias, parang pamilyar ang lugar na ito. Ito ba ang... Fort San Felipe. Mga kababayan, panahon na upang tayo inimindig. Hindi na tayo alipin sa sarili nating bayan. Tara na! Simulan na ang pag-aalsa, paglaban ng kalayaan ng Pilipino! Inyo ba naririnig? Tinig ang bayan natin. Tinig ito ng Pilipino, di muli panunupit. Dudurugin ang dilim, ang araw ay magkaharap, at mga puso ng pipil nagliliyan. Ikaw ay makikibaka at hindi matutupag. Nagisingin ang mga kananikong tingin tula, kasinungaling ang labanan ng kapagwag. Inyo ba naririnig? Tingin ang bayan natin. Himig ito ng Pilipino, di muli panunupit. Dudurugin ang dilim, ang araw ay makaharap, at mga puso ng tingin ang pilihan. Sa utos, Gobernador General, Mayor Gomez, Bugos, Sotora, ay nakusahan, pagtataksil sa corona. Pagtataksil? Ang aming turo ay pananampalataya at hindi dahas. Kami lingkod ng Diyos. Anong batas ang nagbibigay sa amin ng karapatan tulad naming walang sala? Takpit silang lahat at daling sa ilang cross. Kung ito ang looban ng Diyos, naway magliliwanag
kadiliman. Hanggat mayroon pa hininga, hanggat hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang laban. Kahit tayo ay malakas, may tapang pa ang ilan. Di hayaang magwakas pag-asang sa kalayaan. Sa dilim ng gabi, ang katotohanan ay ipinakaw sa krus muli. Alias, may pag-asa pa ba? Hanggat may dugong martir, may aktay ng bagong bukas. Teka, Santos Proposio yun ah. At kasama niya si Jose Rizal. Nabasa mo ito. Ito yung ipinatapos si Rizal dahil nalaman ng mga kasila ang lagi ka Filipina. Oo. At dito, magsisimula na rin ang KKK. Kaso, ang mundo, tapos na tumatak sa isipan ng pinapunan. Presto Bela, sikat, ay. Dahil hindi pa talim o pistol ang daan patungong kalayaan. Andres, kailangan nating armasan ang ating mga sarili. Dito, at higit lalo dito, yan ang mga sandatang ginagawa sa atin ng mga Kastila. Sensan, mamak sa akin, natak sila dito. Dito ang panahon para hindi natigal ng taas. Basta sila pa kayo ng mga karapatan natin mga Pilipino. Andres, ganyan mga pera ng bayan, kakagulo. Di magtatagal, nadana ka dugo. Umalis ka na rito.
umagang S. Dapat ibang paraan kung hindi ang iyong sikat. Alam ko, delikado ang ating damdamin. Ngunit hindi tayo dapat matakot. Tayo, kataas-taasang, galang-galangang, katipunan ng mga anak ng bayan. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay Pilipinas! Andres, sama ko si Mexican. Ngunit kay Gloria, delikado. Dahil babae ako? Oo, babae ako, pero kaya ko rin lumaban. Ayoko na din tatulad tayo ng magpasahol-pasayot. Huwag kang mag-alala. Kami na bahala sa inyong mga kagulitan. Mula noon, ay nagsimula na ako ng buong sikap at labis na pagmamalasakit. Sa kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Lahat halos ng kagamitan ng katipunan, kagaya ng revolver, sandata, at palaraw, ay nasa loob ng aking paalaga. Mga ilaw sa daan, ang tawag sa amin ay katipunan. Wala silang pakialam sa ating karapatan, hindi mo ba pansin? Gulo ko ay nagingin, simulan ng revolusyon, ilabas ang mga sedla. Kailangan ng waksan, ilang taong pananakot sa bayan. Tuloy-tuloy hanggang sa huli, hindi tayo magpapaapi. Ito ang aming sigaw sa pugad lang, punitin na ang sedula. Tumatalon, sisigaw, hiyaw sa pagmamalapit nila. Hindi
Hindi na mapipigilan ang apoy sa puso'y umaapaw. Gawin natin ang lahat bago pa sumapit ang araw. Pilaso na Sedula! Tayo ang may-ari ng bayang ito. Tayo ang mga anak ng bayang ito. Sa Wagayway, Bilasin, Punitin, Tali sa Espanya, ating pigtalin. Mga kapatid, mag-imagsik! Sila ang umalipin sa atin! Ihanda ang mga bulok at baril. Tayo sasabak na rin. Hindi tayo susuko para ito sa bayan. Sumayon! Tatlong taon na kaming inalipin! Para sa kalayaan! Dito nakulong si Andres Bonifacio. Dahil sa siyang traidor. Hindi totoong traidor si Andres Bonifacio. At siya dapat ang unang naging presidente ng Pilipinas. Hindi si Emilio Aguinaldo. Nagsimulang maniwala ang mga Pilipino. Bilang ang unang presidente ng Pilipinas, ginamit ng mga katugunero ang katagang, ang haring bayan ng Katagalugan. Ang bayan ng hari. At walang sino mang individual ang mas importante dito. At dito, naging pinuno si Andres Bonifacio ng haring bayan ng Katagalugan. Paano natin bayan? Mga sainti! Kung sinasabi ni Bonifacio, ay magsimula ito umiwalay sa ating hanay. Marami ang papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Kapit si Andres Bonifacio. General, anong balita? Dumating na ba yung pera? Dumating nga ang ulan. Masamang balita, nilintang nila tayo. Hindi nila tinupad ang kasunduan. Upang mailigtas ang ating mga kababayan, kinita ko kay General Primo de Rivera ang dangal ng ating laban upang makakuha ng pera at pamalit sa mga armas. Pinabot ko sa kanya ang kasunduan sa biyak na bato. Sa halagang 800,000 Mexican pesos. Isang kapalit para sa ating kalayaan. Ngunit heto ngayon, ang ating bayan ay patuloy pa rin tutuhan. Hindi pa tapos ang laban ng Pinas. Perang ito ay gagamitin natin upang bumili ng mga armas. Babalik tayo. Kung gayon, magpapatuloy ang ibagsikan! Magpapatuloy. Hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan ay hindi pinibigay, hindi pinaglalaban. Seize those filthy Spaniards! Ha ha ha! Senyor Presidente, reklamo mula sa bayan. Nakapalakot ng mga barong Amerika sa bansa. Kailangan ko makabalik na hindi. We surrender! The Spanish runners! You shall gain more loss if we continue this battle! Abuan! Totoo nga! May pag-asa pa rin ang Pilipinas sa kamay ng isang dayuhan! William, maaari ka ba magsasabi sa himno para sa ating kalayaan? Isang awitin. Ang himno national Filipino. Yun ang
ipakita sa mga kamay ang bagong Pilipinas. Iyong matagumpay nang nasundak ang mga Espanyol. Gamit na natin ang kalihang kahit tagal natin kinasama sa ating espasyo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mga Pilipino! Narito na ang kopya ng kasalindan ng ating bansa. Inabuti na namin huling ng gabay ng Amerika para sa ating pamamahalan. Sigurado na kayo? Sa ipapasa dito? Anong silbi ng kasarinlan kung magiging bihag lamang rin tayo sa patakaran ng Amerika? Kung nais ninyo na kasarinlan, hangarin nyo kaliyang para sa buong Pilipinas. What are they even saying? Do they really think they can run this country on their own? They can barely manage on their own before we got here. Just ignore them. This is another one of their silly little plays. Even now, they are chaos among themselves. Tingnan mo naman dito! Laban sa bayan! Sinyo! Presidente! Walang kakailan na pagsisigawan at pag-away! Habang tayo nagpapagay dito, mas lumalakas gumagawa ng mga taktika ang mga Amerikano. Kailangan isungin na natin ang Amerikano habang akaunti pa lamang sila. Hindi po lamang ang mga Amerikano. Magiging madali sa atin na matalisip sila. Pinapunta ko na sa Bergamino at Buenos para makipag-usap para sa kapayapaan ng Buenos. Ngunit, ang Amerikano ay kalaban din ng mga Espanyol. At ang kalaban ng kalaban ay dapat kaibigan natin. Sinugod ng Amerikano ang Espanyol sa Cuba. Sinakot pa nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa kanilang paalisin ng mga Espanyol. Bigyan naman natin ng pagkakataon ng kapayapaan. Kung ang Amerika ay nilulusog ang Espanya, eh bakit di sila naging isa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayo pumasok sa Intramuros? Ako ay sumasang-ayon kay Paterno. Pumura ko sa kapayapaan. Ulat! Imbis na nakapunta tayo dito at nag-aaway. Dapat nasa labas tayo ng mga armas at sinasana yung ating mga sundalo sa paglaban. Huwag kayong maniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Paano ating mga negosyo? Kapag naipaglaban tayo, masisira ang ating ekonomiya. Paano natin mapapakain ang ating mga pamilya? Negosyo! Kalayahan! Paano ka rin? Pumili ka! Ngayon, kakampi natin ang Amerika. Nangako sila sa akin sa Gagawin ng Amerika lahat para lang masakop nila ang Pilipinas. hintay na lang tayo sa Di ba tayo delegado sa Paris? O kahit nakapagpasigal lamang para kay mga banahan na naniniwala sa pag-ibig sa puta! Bakit? Bakit tila kailangan pang magkaroon ng himpuan sa sarili nating lahi? Paano na lamang tignan ang ating kinakaharap? Tayo-tayo nagtikman sa ating mga sarili!
thereby officially transfers the Spanish colonies to the U.S. for a sum of $20 million. Was the Philippines representative? Turn away? Huh? Did they really think we'll have to participate? This negotiation has no legitimate representative from an official government. Listen! Search the land! Clear out the danger! Everyone stop out here! I am Filipino! Halt! I stand! Halt! Senyor Presidente, na tayo ng mga Amerikano ang nagsisilbi na Pilipino sa San Juan ng gabi ngayon. Kahit lumaban ng kapwa Pilipino, Senyor. Kung tayo mo ba nag-inarecotis na ang pangyayari ay Purely accidental, and they wish to extinct this disease and establish a neutral zone. Fighting having begun, we must go out to the agreement. Senyor Presidente, narito po ang itinaluna. Mga Ginoo, Senyor Presidente, nais kong bumitiw bilang puno na hukom sa datahan. Bakit? Imposibleng matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na to. Lalo na't nabalita ako ng alaya na ang dalawang traidor, sina Paterno at Buey Camino. Pasensya ka na kay Luna. Hindi ko matatanggap yung ikaw lamang ang maaaring mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng ilang bayan. Kung kaya, pabayaan mo ang mamuno. Pabayaan mo ang magturo ng tamang disiplina. Pagpasya na ninyo pagtatayo ko ng kuta sa norte. Ito lang ang nakikita kong pag-asa laban sa mga Amerikano. Panibagong telegrama. Bakot, sa Cavite. Hintayin niyo ako dito. Senyor President, Renka, anong ginagawa mo dito? Ay, hindi lang nais mo tanong sa'yo. Pinadalan ako ng telegrama ng Presidente, asan siya? Umuwi na. Hindi na bang umaga? Mumi! Bakit niyo ako pinatawag? Anong klaseng pamahalaan ito? Baka nakalimutan lamang. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo sa upuan ng Presidente? Bakit hindi mo pinapakita ang boto ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar yung yapang mo, no? Sa tingin mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Tandaan mo, mahal ko rin ang Pilipinas. Pero hindi sapat na ipaglaban siya. Umamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang sana, hinahabol na sana kita ng duelo. Diwin mo! Hindi ako atras. Sinong tangan at patutok? Kunyata! At ikaw, pinakulong na kita, di ba? Bakit nakalaya ka pa rin? Mga traitor! nakakaawang nangyari sa atin, General. Ngunit kailangan ko may atipahan. Sabi ang kapatid sa Julian. Ako'y nangangako na mapapalayan ko ang ating bayan at ipatunay na tapos na ang kauniluna. kailangan mong bantayan ang bundok ng teritoryo upang makatapos pa tayo sa ilaga. Kawal, simula na tayo. Ilan lang sila, ngunit ang pabagsik ng kanilang armas. Salute! Need one that address the breach. We will give you back to the building status. Boy. Make sure those guys are loaded, soldiers. Get the formation. Tapusin na! We got him! We got the general!
Ibinigay sa akin ng general ang pumili ng lahat ng mga lalaki na maaaring ligtas at tinutusan ako ipagtanggol ang Tirad Pass. Napagtanto kung anong kahilaylakbot na gawain ang binigay sa akin. Gayunpaman, naramdaman ko na ito, ang pinakamalalahating sandali ng aking buhay. Ang ginagawa ko ay para sa minamahal kong bayan. Walang sakripisyo ang maaari maging labis. Tabi. Let the stream of blood cease to flow. Let there be an end to tears and desolation. Ang aral natin ng digmaan na ngayon ko lamang lubos na naunawaan na siya nagbigay sa akin sa matibay na paniniwala. Ang ganap na pagtatapos ng labanan at pagkakaroon ang mataganang kalayaan ay hindi lamang kanais-nais, kundi tunay ng halaga para sa kapakanan at ikabubuti ng Pilipinas. Anong kahulugan nito? Bakit nanunumpa si Miyagi natin sa mga Amerikano? Bakit ang mga ating bansa? Malayo pa ang inaasam nating tunay na kalayaan. Hanggang kailan tayo ganito, Alias? Araw at gabi tayo nagtatrabaho. Pero ibang lahi pa rin ang may kapangyarihan. Tama ka, Julia. Lahat ng batas, desisyon, pamahalaan, galing pa rin sa kanila. Pero tayo, kailan tayo magkakaroon ng sarili nating pamahalaan? Sana dumating ang araw na ang ating matawag siyang minamagayway, hindi ng dayuhan, kundi ng Pilipino. Pagsikat ng bagong umaga, tanang pag-asa, dalang panibagong simula sa bawat pusong may layo. We get back to politics. Yo, every action has its equal opposite reaction. Now's the chance given the land to write your constitution. Poor General Aguinaldo is missing in action. Now presenting Manuel Quezon to lead the nation. Alam naman natin lahat ang nangyari noong 1899, hindi ba? Nalimutan niyo na ba ang pagkamatay ng tanyag nating bayani? O paano naman ang nangyari noong 1897? Ang bayani nagsimula ng revolusyon ay pinatay rin. Hindi sila bayani ng dirigma. Hindi rin sila karapat-dapat na mamuno ng ating bayan. Sila ang dahilan kung bakit nandito tayo sa posisyong ito. Mali ba ako, Emilio Aguinaldo? Masalitang balbal. Alam naman natin na kung di tayo sa ani pa rin tayo ng Espanya. Wala ka bang tama, Quezon? Binigyan tayo ng Estados Unidos ng kapangyarihan na palawakin ng ating gobyerno, ating gabinete at ating konstitusyon. Madali lang para sa iyong salita. Sapagkat hawak mo ngayon ang mga pabor ng mga Amerikano. Ngunit huwag mong kalilimutan ang dugo ng mga revolusyonaryo ang nagbigay daan upang makamit mo ang pagkukulang yan. Hindi ko kakalimutan yun, Ginong Aguinaldo. Ngunit panahon na ng pagbabago, hindi na dapat tayo umaasa sa sandata at tahas, kundi sa batas, sa talino at pagkakaisa ng mga mamamayan. Kung gayon, Quezon, makita mong karapat dapat ka. Huwag mong sayangin ang mga sakripisyo ng mga unang lumaban para sa kalayaan. Yan ang pangako ko, isang bayang malaya, may dangal, at pinamumunuan ng sarili nitong mamamayan. Sa wakas, may liwanag na! Napapansin mo ba, Alias, ang kasiyahan?
bansang malaya. Kasama ka tungo sa tunay na tadhana. Pangarap, pag-ibig, pag-asa. Pilipinas, bansang malaya. Maraming salamat sa bayan ng Pilipino. At ngayon, simulan na natin. Mga kababayan, panahon na para isulat natin ang ating konstitusyon, ang batas na magtatakda ng ating gobyerno at ng ating pagkatao bilang Pilipino. Ito ang bunga ng kahabang pakikibaka. Hindi na tayo alipin ng kanino ng dayuhan, hindi mamamayan ng sariling bayan. Ang konstitusyon ay dapat maging simbolo ng demokrasya, pantay na karapatan sa lahat ng Pilipino. Isusulat natin ito, hindi lang sa tinta, hindi sa dugo at dangal bilang isang lahi. Susulat na natin, di na iisipin, kakalimutan natin ang mga nananapin, ang pangarap ng bayan, ngayong kasalukuyan. Ito ang kapalaran nating makakapatid. Ako si Manuel Luis Quezon, inangangako na paglilingkuran ng sambayan ng Pilipino at ihahanda silang sa ganap na kalayaan. Ang Pilipinas ay may sariling pamahalaan na. Ang ating bandila ay muling iminamagayway ng may dangal. Mundo'y kumalitan, ang mundo'y kumalitan, mundo'y kumalitan, mundo'y kumalitan. Ako ang Pilipinas, ating bagong pamahalaan. Ang momento sa wakas, mula ng ating kalayaan. Panalo! 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 Ang Estados Unidos ay binomba ng Japanese Empire kaninang umaga. Dinagsa naman ng mga Hapon ang mga eroplano sa Pampanga. Mas kumakapal ang tensyon ng pagsimula ng ikalawang digmaan. Manila now been declared an open city. At last, our Commonwealth is proclaimed. This is the beginning of our independence. A government of our own guided by the hands of the Filipinos. For once, we stand not as subjects but as a nation. Yet, I ask you, how long shall we depend upon America? President Quezon, the United States supports your journey to independence. But remember, the world is changing fast. War is coming. If war shall come, we must be ready. We must strengthen the armed forces of the Philippines. And the law must also be made clear so that in times of trouble, we shall have border to depend upon. Tunay, kailangan natin palakasin ang karapatan ng bawat Pilipino at ang pagpalawak ng edukasyon. Seryo, pasensya na. At buti ka pa makikita mo ang bayang malaya. Walang ibang may kapit dito kundi ikaw. Anong sinasabi mo, Quezon? Parang nakainom ka na naman ata ah. Hindi mo ba napapansin na ako'y mamamatay na? Ginawa ko lahat ng aking makakaya upang makita ang aking bayang malaya. At kung kailan malapit na natin itong makamit, ay wala pa ako doon upang makita.
makitang malaya ang aking bayan. Matatapos din maunawaan, magwawakas din itong sinimulan, magwawakas rin itong ating laban. Matatapos din at mauunawaan kung ano ang saysay nitong labanan. Ang mahalaga ay hindi natin malimot na marunong pa rin tayong magmahal. Hindi malalam ang awit, pati ang mga salita. Ngunit man sa akin, maging ang mga tula. Di ko limutin magmahal. Matatapos din, matatapos din, matatapos din. Pagpapatuloy ko ang iyong sinimulan, Ka Quezon. Ang kalayaan ay hindi kailanman mamamatay. We shall fight for every inch of ground. But if I must go, I promise you, I shall return. Flag. Ako'y pinilit sumuko, ngunit hindi ko tatalikuran ng bayan. Kung buhay ko man ang magiging kabayaran, ibibigay ko ito ng may dangal. Ngunit di lahat ay lupon. Ako, si Luis Tam, ng bayan, laban sa hapon. Kami ang hukbalahan, hukbong para sa kalayaan ng ilang bayan. Bawat patangin ito naman ng bayan, may pinintatayo para sa kalayaan. Sa bundok kami nagtago, sa dilim kami kumikilos. Ang apoy ng bayan ay di kailanman mamamatay. People of the Philippines, I have returned. The hour of your redemption is here. Ayang, Sa puso ko, hinihinto ko. Ayun, dalawang ng tama, pagkakamali. Para sa ite, para sa mga bayan na buwis ng buwan. General Osmeña, are our forces ready? ready, General. The Filipinos are fighting in every village, from Luzon to Mindanao. Ito ay laban na ng kalayaan. Iisa lang ang ating layunin. Patalsikin ang mga Hapon. Para sa mga pinatay sa Bataan, para sa mga ginahasa sa Maynila, Para sa kalay ng bayan. Laban! Laban! Laban ang kabuhayan!
We have considered deeply by the general trends of the world and the current situation of an empire to take on extraordinary measures in effort to an end. We hereby to promote our devoted subjects. Before things go well, let's take this memorable photo. Pero dito. Ngayon, muling nabuhay ang ating inang bayan. Ngunit tandaan ninyo na ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa espada, kundi sa katarungan para sa mamamayan. Simula ngayon, tayo ay malaya. Filipino first! Ang ekonomiya ay para sa Pilipino! At itatak natin, Hunyo 12, ang tunay na araw ng kalayaan. Ngunit hanggang kailan? May bulay ng bagong dilim! December 30, 1965. The Philippine newly elected president. What does this president have to offer to the newly built government of the Philippines? Introducing Ferdinand Marcos. Mr. Chief Justice, Mr. Vice President, Mr. Speaker, my countrymen. Sa bisa ng inyong makapangyarihang hatol at sa pamamagitan ng mabiyayang tangkilik ng dakilang may kapal, nandito ako ngayon sa inyong mga harap sa pinagpagaliang ritual sa pagtatalaga at pangsamba ng isang bagong Pangulo. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance, and clearance was granted at 9 o'clock in the evening on the 22nd last night. I am declared martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Alam ko na ang mangyayari. Ngunit, ano ang magiging dahilan nito? Anya, sa batas militar, buhay patuloy pa rin ang pang-aabuso. Kaya nga, Anton, kaninang umaga, si Rico tumawag sa akin. Humahabol nun. Ninakalaw ang kanyang kapatid. Subversibo ang sabi ng mga sundalo, Anton. Subversibo! Dahil nagtanong. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mga anak, mas maigi pang lumaban na lang ng tahimik at mag-iingat na rin kayo. Nakula, dami ng pinagdaanan natin. Sa kamay natin pala na sarili nating lahat, mas tupok ang ating kalayaan. Kaya nga, Anton, ang dami na nagsisiwala ang mga estudyante, mga magsasaka, mga payat, mga mamamahayag. Palagay ko ay kaunting panahon na lamang ay tayo na rin nasunod na patatahimikin. Paano na lang, Anton? Ang mga anak natin! Huwag kang mag-alala, Rosalia. Ipagpatuloy natin pagiging matatag. Sinumpa natin inidalala sa ating tungkulin. Ganun na nga, Anton. Sana'y kahit anong mangyari, makabiling pa rin kita. At ang mga anak natin. Titiyakin ko na magiging tayo. Pati ang mga anak natin. Anton! Anton, ano yun? Ano yun? Anton! Sorry! Anton! Rosalia! Bawal ka! Ako na lamang po ninyo! Ako na lamang po siya! Anton! Rosalia! Tawad niyo ako! Yun lang ba?
Magpapatuloy ako. Ibinigay ni Ninoy ang kanyang buhay para sa kalayaan. Kung tunay natin siyang mahal, kung tunay natin mahal ang ating bayan, kailangan natin ipagpatuloy ang kanyang ipinaglaban. Hindi lamang ako na uli ng asawa, kundi isang bagong sagisag ng pag-asa. Grabe to! Ibang tensyon dito! Sanay na dapat ako sa ganitong sitwasyon. Pero bakit parang mas delikado ngayon? Ate, bilisan mo! Ay, tumigil! Mga bata, sa ganitong sitwasyon, ate, gusto ko na pumunta kay Lolo! Huwag kang umiyak sa inyo, baka marinig nila tayo! Mga bata, halika kayo dito! Hindi ako kalaban. Sa totoo lang ay, hindi ko din alam ang nangyayari. Kaya, huwag kayong maingay, halika kayo dito! Halika kayo! Maraming salamat po. Pero sino po ba talaga kayo? Hindi ka naman po mukhang taga rito. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin ay aksidente ako mapunta dito. Shh! May tao! Kuya! Anong ginagawa mo dito? Sino yung mga yan? Alias, sandali! Mga bata silang nawarin sa kanilang mga magulang. Hinahabol sila ng mga sundalo. Ano? Teka. Sinasabi mo bang pati mga inosenteng kabataan ngayon, pinadadamay na nila? Ate, sino yan? Huwag kayong matakot. Kaibigan ko siya. Oo. Hindi ka maisasaktan. Kakampi niyo ako. Ako nga pala si Elias. Mga bata, huwag kayong mag-alala. Ibabalik namin kayo sa mga pamilya niyo. Pero Julia, delikado to. May mga kasama na tayong bata ngayon. Paano na lang kung mahuli na tayo? Pareho pa lang tayong malalabot. Kaya nga kailangan natin silang itago, Elias. Hindi natin sila pwedeng iwan sa kalye. Eh kung ganun, bantayan mo ang mga bata. Julia, lilibutin ko ang lagan. Maghahanap ako ng magtutuluyan natin sa ngayon. Mga bata, Julia, nakahanap na ako ng matutuluyan natin. Sundan niyo ako. Bilis! Huwag yung aalis ha. Hanggat hindi ko sinasabi. Maraming salamat po. Ngunit ay, magkakatawalaan pa talaga namin kayo. Oo. Huwag kayong mag-alala mga bata. Kaya nang sabi ko sa inyo, kakampi niyo ako. Pero grabe na to. Julia, wala nang awa ang mga taong yun. Kung saan pati mga kabataan ay dinagamay nila. Andiyan na naman sila. Kuya, ang mga bata itago mo. Huwag kayong aalis sa lugar na yan at hindi ko sinasabi ha. Huwag kayong matakot. Hanggat magkasama tayo, ligtas tayo. Mga yabag, mukhang wala na sila. Mga bata, Kuya, ito na ang pagkakataon natin. Umalis na tayo sa lugar na ito. Bilis! Carla! Stella! Diyos ko, mga apo mo. Nasaan na ba kayo? Sinabi na ko huwag kayo magpapagawin. Pero ang titigas na naman ang mga huli nyo. Inay! Napakita po kayo, Inay! Pinakita ko po ang tulong ako. Huwag na naman lang nila. Wala ko sa sila na wala ko. Pasensya na po, Inay. Hindi din ako magtatagal, mga ino. Hinahanap ko lang ang dalawa kong apo. Kasi sila na ako. Baka nakita niyo ko. Ay, naku, Nay. Baka napasama na yun sa mga komunista. Oo,
Samahan niyo ako. Maganda lang ako. Nag-aalala. Diyos ko, nasa na ba ang mga apo ko? Ang tanging pangarap lang nila ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Mga apo ko si Carla. Hilig ng masahin ng ako ng kasaysayan. Mahalag sila ng mga pahina. Pinapinig pa rin ito at pinahalagahan. Ang anak ko namang si Celia, na lagi niya tinatanong sa akin ang tungkol sa mga kababaihan ng imagsikan. Di-inspirasyon niya sa Pedro Rapino, Gregoria de Jesus. Akala ko iligtas na sila. Tinagap sila, hindi dahil sa karunungan nila sa kasaysayan, kundi dahil lang sila ng pamamahayag. Mga tinig na hindi kaya patahimikin ang bala. Mga salitang pinagtatakutan ng mga nasa kapangyarihan. At ganoon, pati yung mga ko, pati yung mga inosenteng bata, pinabayaan ang tugon ng katotohanan. Kung alam ko lang na nagtatong mangyayari, sana ako na lang ang tinakip niya ako. Ngunit, madala mga natitira, hindi pa tapos ang laban. Kahit matanda na ako, kahit masag na ang mga tulog ko, nalaban ako. Magpapatuloy ako. Lola? Carla? Carla? Diyos ko, mga apo ko! Ay, kayo, salamat. Salamat sa Diyos. Kinulungan kami nila ating kuya. Opo, Lola. Hindi po dahil sa kanila ay nakalapatin po kami ni Celia. Kayo, hindi pa ang tumulong sa mga apo ko. Salamat. Hindi ko alam kung paano kayo magpapasalamat. Tumayo pa kayo. Okay lang po yun, Nay. Ang mahalaga ay ligtas na po ang mga bata. Oo nga po, Nay. Wala nga naman po ang pag-igsasama sa inyo. Di bali na po. Mukhang oras na rin po para kami umuwi na. At delikado na rin po ang gabi, Lola. Ako. Tara na, Kuya. Malapit na nga pala mag-curfew, anak. Mabuti pa at sumama mo na kayo sa amin. Hindi na po, Lola. Ayos na po kami. Kung gusto ko sinama mga damit mo, magutom na rin kayo. Huli na. Ito kami magutulog pa. Ano yung mga bata ko yun? Hoy, tignan nyo, may nakaiwan. Pero tignan natin. Teka, ano to? Listahan ng mga desperasidos at lihim na testigo? May pirma ng isang kilalang mamahayan. Oo, mga pangalan ng mga pinaghihinalaang rebelde. Pagmamayari ni si Carla Reyes. At anak nila to, hindi ba? Tara, bilisan nyo! Pasok kayong iwan nila. Pasensya na at pumunti lamang ang aming tahanan. Ayos lang po yun, Nay. Sa totoo lang, kami pa nga po dapat ang magpasalamat sa inyo. At ipinatuloy niyo kami sa inyong munting tahanan. Kung wala iyon na ako, huwag dapat nagpapasalamat sa inyo dahil niligtas ko yung mga apo ko. Siya pala, ano nga pala ang mga pangalan ninyo? Ako po pala si Julia. At siya naman po si Alias. Elias po na. Maraming salamat talaga. Hindi dahil sa inyo. Baka hindi ko na muli makapiling ang mga apo ko. Ayos lang po yun, Nay. Ang gusto lang namin ay makatulong. Ang mahalaga ay ligtas na po sila ngayon. Oo nga po, Nay. Pero, kailangan po natin mag-ingat. Dahil delikado pa rin ang mga kasada tuwing gabi. Dahil sa mga punyetang sundalong yun. Oo nga. Sa totoo lang, hindi rin ako mapalagay nitong mga nakaraan na buwan. Tila lahat ng mga amigo ko at nagtatanong, tinatanggal. Lola, nasa na po sila mama at papa? Abala pa po ba sila? Ako, mahabang panahon na rin ang lumipas. Simula nung ang anak ko si Rosalia, kasama ng asawa ng si Antonio, ay dinakip. Mula noon,
hindi na ako muli nakarinig sa kanila. Tila ang mga pangalan nila ay nagmula sa mga pahayagan. Inay, huwag po kayong mag-aalala. Hindi po mawawala ang mga tulad nila. Hanggat may mga tao handang magpatuloy. Oo nga po, Nay. At hanggat may mga tulad po ninyo, na patuloy na nagmamahal at umaasa, hindi tuluyang mawawala ang bayan ito. Kagaya nga po ng sabi ni Inay, ang katotohanan kahit itago, babalik pa rin. Napakaganda niyan, Celia.